Sa isa sa mga pinakalumang gusali ng isang kilalang unibersidad sa Pilipinas, may isang palikurang matagal nang binabalot ng alingaw-ngaw. Hindi ito basta ordinaryong banyo na makikita sa bawat koridor. Matatagpuan ito sa pinakadulo ng isang mahabang pasilyo na halos hindi na dinaraanan ng marami dahil sa lumalangit-ngit na sahig at halos hindi na gumaganang ilaw. Ang sabi-sabi, kapag ikaw ay nagawi roon ng lagpas 10:00 ng gabi, lalo na kung 13 ng buwan at halos wala ng tao sa gusali, may isang pangkaraniwang alok na magaganap. Isang tinig na tila nanggagaling sa mismong mga dingding ang magtatanong sa iyo ng dalawang pagpipilian: asul o pula. Hindi ito simpleng pagpili ng kulay ng tissue na gagamitin. Sa mga nakakaalam ng lumang alamat ng unibersidad, ang asul ay nangangahulugang kalimutan ang lahat. Isang uri ng amnesia na magpapawi sa iyong mga alaala, mabuti man o masama. Ang pula naman ay nangangahulugang alalahanin ang lahat. Isang sumpang dadalhin mo hanggang huling hininga, ang bigat ng bawat detalye ng iyong buhay, kasama ng mga sandaling dapat sana ay nabura na ng panahon. Subalit para kay Miley, isang dalagang nag-aaral ng 2nd taon sa kursong psychology, ang lahat ng ito ay walang iba kung hindi mga pamahiin ng mga mahihinang loob. Si Miley ay kilala sa kanyang matalas na pag-iisip at sa kanyang paninindigan na ang lohika at agham lamang ang tanging dapat pairalin sa buhay. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng mga doktor at ininyero, kung saan ang bawat sakit ay may lunas, ang bawat misteryo ay may solusyon, at ang bawat hindi maipaliwanag ay may kaparehong maipaliwanag na bersyon sa siyensya. Hindi siya natatakot sa dilim, hindi siya naniniwala sa multo, engkanto, o anumang bagay na hindi kayang sukatin ng thermometer o timbangan. Para kay Miley, ang takot ay isang chemical na reaksyon lamang sa utak. Isang kombinasyon ng adrenaline at cortisol na maaaring kontrolin ng sinumang sapat ang disiplina. Ang kanyang mga kaklase ay madalas na nagkukwentuhan tungkol sa mga kababalaghan sa loob ng universidad. May nagsasabing nakakita sila ng babaeng puti sa silid-aralan ng ating gabi. May nagkukwento rin tungkol sa hagdan ng biglang dumadami ang bilang ng mga baitang kapag 12:00 na ng gabi. Si Miley ay napapailing lamang sa mga usapang ito. Minsan ay sinabi pa niya sa kanyang matalik na kaibigan na kung gugugulin lang nila ang oras sa pag-aaral salip na sa paggawa ng mga malikhaing katang-isip, malamang ay wala nang babagsak sa kanilang klase. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Rowana ay madalas siyang paalalahanan na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Subalit si Miley ay matigas ang ulo. Isang gabi, isang linggo bago ang kanilang mahalagang depensa ng kanilang thesis, nagpasya si Miley na tapusin ang lahat ng kanyang mga file at mga pagbabasa sa silid-aklatan. Alam niya magiging mahaba ang gabing iyon, ngunit wala siyang pakialam. Sanay na siya sa puyat. Ang kanyang katawan ay tila nakaprogram na sa 5 oras lang na tulog kada gabi. Pumasok siya sa silid-aklatan bandang 6:00 ng gabi. Dala ang 3 baso ng kape, 2 power bank, at ang kanyang laptop na puno ng mga nakatab na artikulo. Pumesto siya sa pinakadulong sulok ng 3 palapag, kung saan kakaunti ang gumagamit dahil sa mahinang signal ng internet. Subalit para sa dalaga, ito ay perpekto. Walang istorbo, walang maingay na grupo ng mga estudyante nagchichismisan, walang magaya sa kanya na manood ng sine o gumimik. Sa loob ng 4 na oras, walang ibang ginawa si Miley kundi ang magbasa, magsulat at mag-ayos ng kanyang mga footnote. Ang kanyang daliri ay mabilis na kumakalabog sa keyboard. Ang kanyang mga mata ay halos hindi kumukurap habang nakatuon sa kanyang ginagawa.
Panaka-naka ay umiinom siya ng kape upang labanan ng antok. Subalit bandang 10:00, habang paupos na ang kanyang pangatong tasa, may kakaibang sensasyon siyang naramdaman sa kanyang tiyan. Isang pamilyar na pag-urong na nagpapahiwatig na kailangan na niyang dumalaw sa palikuran. Hindi niya ito agad pinansin. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, ngunit lumala ito ng lumala. Bandang 10:30, dumating ang guard upang ipaalam na malapit ng isara ang gusali. Agad na nag-impake si Miley. Subalit bago pa man siya makatayo ng tuwid, isang matinding pag-alboroto ng kanyang sikmura ang biglang sumakop sa kanya. Napilitan siyang iwan ang kanyang mga gamit sa mesa. Tiwala naman siyang walang magnanakaw dahil nandoon pa ang guard. Mabilis na siyang tumakbo patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang lumang palikuran. Hindi naman siya natakot sa pagtakbong iyon. May mga tao pa sa paligid. Isang grupo ng mga estudyanteng nagkukwentuhan sa tapat ng silid klase, 2 janitor na nagwawalis sa hagdan, at ang mismong guard na sumusunod sa kanya upang tignan kung may naiwan pang ibang estudyante. Nakampante ang loob ng babae na hindi siya mag-isa. Ang palikuran sa dulo ng pasilyo ay isa sa mga hindi niya madalas mapuntahan. Sa 3 taon niya sa universidad, maaaring ilang beses pa lamang siyang nakapasok doon. Ang disenyo nito ay halatang luma. Ang mga baldosa sa sahig ay may mga bitak at kupas na ang kulay. Ang ilaw ay humihina-hina na tila may sariling buhay. At ang amoy ng lumang tubo ay kumakapit sa hangin kasama ang mabahong amoy ng walang tigil na kalumigmigan. Pumasok si Miley at dumiretso sa pinakadulong cubicle. Hindi dahil sa may gusto siyang patunayan, kung hindi dahil iyon lang ang bakanting pintuan. Ilang segundo pa lamang siya sa loob nang may marinig siyang pumasok sa palikuran. Ang yabag ay pamilyar. Tila isang babaeng nakasuot ng sapatos na may takong. Pumasok ito ng tahimik. Walang ibang ingay kung hindi ang ritmong pagtapik ng kanyang mga paa sa basang sahig. Narinig ni Miley na tumigil ito sa harap ng lababo. Maya-maya, bumukas ang gripo at umagos ang tubig. Tila may naguhugas ng kamay. Mahinahon, sistematiko, halos tulad ng isang ritual. Si Miley ay hindi nagbigay pansin. Iniisip niya lamang na isa ring estudyante ang kanyang kasabay sa banyo at malamang ay nagmamadali rin pa uwi. Subalit sa isang kisap mata, biglang tumahimik ang lahat. Pati ang tubig ay tila tumigil. Hindi na naririnig ang pagtulo. Hindi na naririnig ang yabag. Sa labas ng cubicle, nagkaroon ng isang katahimikang hindi natural. Isang katahimikang hindi dapat maranasan sa isang pampublikong palikuran kahit na sa kalaliman ng gabi. Si Miley ay napako sa kanyang kinauupuan. Parang may mabigat na presensyang pumuno sa buong silid. Hindi siya makahinga ng maayos. At pagkatapos, may kumatok sa pinto ng kanyang cubicle. Isang katok na hindi marahas, hindi mabilis. 3 mahihinang katok na para bang may isang magalang na bisita sa kabilang panig. Tumalo ng puso ni Miley sa kanyang dibdib, ngunit mabilis din siyang nag-isip. Baka may nagkakamali lamang ng cubicle. Baka may hindi nakapansin na may tao sa loob. Kaya naman, sa isang pilit na kalmadong tinig, sinabi niya na may tao. Inaasahan niyang sasabihin ng kabilang panig ang isang paumanhin. Ngunit sa halip, isang tinig ng babae ang sumagot. Malambot, halos pabulong, ngunit may kakaibang bigat na tila nagmumula sa isang lumang radyo. Tinanong siya kung kailangan niya ng asul o pula. Unang beses na narinig ni Miley ang tanong na ito. Hindi niya ito naiintindihan. Akala niya ay nagbibiro lamang.
Marahil ay isa sa kanyang mga kaklase na nakakita sa kanya sa library at sinundan siya upang pagtripan. Kaya naman hindi siya sumagot. Naghintay siya. Inisip niyang magsasawa ang nasa labas at aalis din. Subalit umulit ang tanong. Sa pagkakataong iyon, bahagyang tumaas ang tono. May bahid na ng pagkainip at nang hindi pa rin sumagot si Miley, ang pangatlong tanong ay halos sigaw na. Isang sigaw na tila sabay na nagmula sa maraming direksyon, na para bang hindi lamang isang babae ang nasa labas, kundi isang grupo o marahil ang mismong mga dingding ang bumibigkas ng mga salita. Sinubukan ni Miley na huwag magpanik. Sinabi niya sa sarili na ito ay isang panloloko at lalabas siya ng cubicle upang harapin ang manloloko. Hindi siya natatakot dahil alam niyang nasa tamang pag-iisip siya. Kaya naman, matapos ang ilang minutong pakikipagbuno sa kanyang sarili, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao sa labas, walang babae, walang gripo, at walang kahit anumang anino. Subalit may isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang lababo ay basa pa rin. Ang gripo ay bahagyang bukas at may isang patak ng tubig na pumapatak sa bawat ilang segundo. At sa ibabaw ng lababo, sa gitna ng isang maliit na tubig na naipon, may isang piraso ng tissue. Hindi ito ordinaryong tissue. Ang kaliwang bahagi nito ay may bahid ng matingkad na asul at ang kanang bahagi naman ay pula. Para bang may sadyang nagkulay nito sa pamamagitan ng isang bagay na hindi ordinaryong tina. Mabilis na lumabas si Miley sa palikuran. Hindi na siya lumingon pa. Pero habang naglalakad siya pabalik ng kanyang mesa sa library, may isang malamig na sensasyon siyang naramdaman sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na may sumusunod sa kanya, na may nakamasid sa kanyang bawat galaw. Ilang beses siyang napalingon, ngunit walang tao. Ang pasilyo ay bakante. Ang grupo ng mga estudyante ay wala na. Ang mga janitor ay lumipat na sa ibang palapag. Tanging ang guard lamang ang naroon sa malayo, ngunit abala ito sa pagsusulat sa kanyang logbook. Pagka-uwi ni Miley sa kanyang apartment, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa takot o iyon ang gusto niyang paniwalaan, kung hindi dahil may maliit na tinik sa kanyang utak na paulit-ulit na bumabalik sa nangyari. Sinubukan niyang humanap ng lohikal na paliwanag. Marahil ang babae ay nasa kabilang cubicle pala at nagkaroon lamang ng sabay na pandinig. Marahil ang kumatok ay isang janitor na nagkakamali ng pinto. Marahil ang tissue ay naiwan na lamang ng isang taong naghugas ng kamay. Subalit kahit anong pilit niyang isipin, may mga butas ang bawat paliwanag. Lumipas ang ilang araw. Sa klase, unti-unting napapansin ng mga kaklase ni Miley ang pagbabago sa kanya. Dati siya ang pinakamasigla, ang lagi may sagot, ang unang nagtataas ng kamay. Ngayon, tila lumalayo na siya. Madalas siyang napapatingin sa malayo. Minsan ay mahuhuli siyang pumipikit ng matagal, hindi para matulog, ngunit parang tila nakikipag-usap sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Si Rowana ay ilang beses nang nagtanong kung may problema. Palaging wala ang sagot ni Miley. Ngunit alam ng kanyang matalik na kaibigan na may mali. Ang mga mata ni Miley ay may dala ng bagong uri ng pagod. Isang pagod na hindi kayang lunurin ng kahit ilang tasa ng kape. Dumating ang sumunod na linggo. Ang depensa ay 2 araw na lamang at halos hindi pa rin tapos si Miley sa kanyang bahagi ng presentasyon. Isang gabi, habang siya ay nag-aaral sa kanyang silid, hindi na niya napigilan ng antok. Nakatulog siya sa kanyang mesa. Ang mukha ay nakapatong sa kanyang bukas na notebook at doon nagsimula ang bangungot.
O marahil ito ay hindi na bangungot, kung hindi isang bisita na naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuluyang pumasok sa kanyang mundo. Sa panaginip, si Miley ay nasa isang burol. Hindi niya alam kung paano siyang napunta roon. Ang paligid ay puno ng mga puting tolda at itim na damit. May isang kabaong sa gitna. Napagtanto niyang siya ay nasa isang lamay, hindi ng isang kamag-anak, kundi ng isang kasamahan sa trabaho. Subalit, hindi siya nagtatrabaho. Estudyante pa lamang siya. May mali sa panaginip na ito. Napansin niya ang kanyang mga kaibigan na nakatayo sa malapit at si Rowana ay nasa kanyang tabi. Nakasuot ng itim, walang imik. Tinanong niya si Rowana kung ilang oras na silang naroon. 2 oras na raw. Sa panaginip, nagkaroon si Miley ng matinding pagkauhaw. Naisip niyang lumapit sa mesang may lamang mga pagkain at inumin na nakalagay sa isang sulok ng burol. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang batang nakaupo sa tabi ng mesa. Isang batang babae na may mga pilas ang damit at mahaba ang buhok. Sa una, hindi ito nakakatakot. Tila isang ordinaryong bata na maaaring kamag-anak ng namatay. Subalit na magsalita ito, ang kanyang tinig ay hindi pangkaraniwan. May bahid ng kung anong garalgal. Isang tunog na hindi dapat nagmumula sa lalamunan ng isang 8 taong gulang. Tinanong ng bata si Miley kung nauuhaw ito. At pagkatapos, itinanong nito ang hindi na nito dapat itinanong. Kung kukuha siya ng baso na asul o pula. Sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat. Ang mukha ng bata ay dahan-dahang nagbago. Una ang mga mata. Mula sa itim ay naging matingkad na pula. Kumikinang na para bang may apoy sa loob. Pagkatapos ay ang balat. Mula sa maputla ay naging kulay abo na may mga ugat na nakausli. Ang mga kamay ng bata ay nagkaroon ng mahabang kuko na tila kutsilyo. Bumukas ang bibig nito ng napakalawak. Mas malawak pa sa normal na kayang ibuka ng isang tao. At mula sa loob ay may lumabas na isang halos hindi maintindihang bulong na paulit-ulit na nagtatanong. Nais sumigaw ni Miley, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakatanim sa lupa. Sa kanyang paligid, ang mga tao sa burol ay unti-unting lumilingon sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay wala ng ekspresyon, ngunit ang kanilang mga labi ay gumagalaw sa parehong ritmo. Bumibigkas ng parehong tanong. Ang tanong ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa ilang segundo, ang buong burol ay umaalingaw-ngaw sa tanong na iyon at si Miley ang nag-iisang tao na hindi sumasabay. Sa kanyang desperasyon, napapikit siya ng mahigpit at nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay nasa kanyang silid na. Pawis na pawis, humihingal at ang kanyang notebook ay may bagong sulat na hindi niya matandaan na kanyang isinulat. 2 salita, asul at pula. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas sa mga panaginip. Hindi na lamang sa gabi, kung hindi pati na rin sa araw. Sa klase, habang kumakain, habang naglalakad sa pasilyo. Ang mundo ay nagsimulang magbago sa paningin ni Miley. Ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin ay biglang nagkaroon ng labis na kahulugan. Ang mga basurahan sa universidad, asul para sa recyclable, pula para sa hazardous. Ang mga sapatos ng kanyang profesor, may asul na guhit. Ang mga bulaklak sa hardin, may pula at asul na talulot.
Ang kalangitan sa hapon, nahati sa dalawang kulay, asul sa kaliwa at pula sa kanan, na may isang matalim na guhit sa gitna na para bang may humati nito gamit ang isang kutsilyo. Lumipas ang isa pang linggo, isang araw ng Huwebes. Habang nasa klase si Miley sa ikatlong palapag ng lumang gusali, hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Nakatulog siya habang nakatayo, o iyon ang pagkakaalam ng kanyang mga kaklase. Ang totoo ay nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagod at kaba. Sa kanyang pagkawala ng malay, nakita niya ang sarili na tumatakbo pababa ng gusali. Hindi niya alam kung bakit siya tumatakbo, ngunit alam niya na kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang makaalis. Subalit sa bawat pintong kanyang bubuksan, may sumasalubong sa kanya. Isang bata, isang matanda, isang janitor, isang propesor. Lahat sila ay may parehong tanong. Hindi na siya tinatanong kung asul o pula. Sa pagkakataong ito, sinasabi niya nila sa kanya ang sagot na dapat niyang piliin, ngunit hindi niya maintindihan kung alin ang tama. Bigla siyang tinapik ng kanyang katabi sa klase. Nagising siya, o akala niya ay nagising siya. Nasa library daw siya, ngunit alam niyang nasa classroom siya kanina. Ang kanyang kaibigan ay nag-aalala na sa kanya. Sinabing nakatulog siya ng mahimbing at halos isang oras na siyang hindi magising. Muli siyang tinanong kung gusto ba niya ng soft drinks o kape. At sa unang pagkakataon, nang marinig ni Miley ang dalawang pagpipiliang iyon, ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Hindi na niya alam kung ang mga salitang naririnig niya ay totoo o bahagi pa rin ng panaginip. Kinabukasan, nagpasya si Miley na umuwi ng maaga. Si Rowana ang sumabay sa kanya pauwi dahil may sasakyan ito. Habang nasa biyahe, sinubukan nila mag-usap tungkol sa mga alaala ng kanilang yumaong propesor na biglaang namatay sa atake sa puso noong isang linggo. Subalit sa kalagitnaan ng usapan, may sinabi si Rowana na nagpalamig sa buong katawan ni Miley. Tinanong siya nito kung gusto niya ng tissue sa likod at kung ito ba ay asul o pula. Ang tanong ay tila lumipad mula sa bibig ni Rowana ng napakabilis na para bang hindi sinasadya. Napatingin si Miley kay Rowana at sa isang kisap mata, ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan ay nagbago. Hindi tulad ng bata sa burol, ngunit may iba. Ang mga mata nito ay naging walang laman. Ang ngiti nito ay naging isang ngiting hindi komportable. Muli nitong inulit ang tanong at sa pagkakataong ito ay mas malakas. Sa takot, napapikit si Miley. Sinubukan niyang takpan ng kanyang tenga, ngunit ang boses ni Rowana ay tila tumagos sa kanyang mga kamay, sa kanyang bungo at sa kanyang mismong kaluluwa. Asul ba o pula? Asul ba o pula? Paulit-ulit, walang tigil, na para bang may sirang plaka sa kanyang ulo. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay nasa isang silid na puti. Puti ang kisame, puti ang dingding, puti ang sahig. Nakahiga siya sa isang kama na may bakal na rehas sa magkabilang silid. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa makapal na tela. Hindi siya makagalaw, hindi rin siya makasigaw. Sa kanyang kaliwa ay may isang maliit na bintanang may rehas na bakal. Sa kanyang kanan ay may isang upuang metal kung saan nakaupo ang isang lalaking nakaputing Amerikana, isang doktor. Sa tabi ng doktor ay isang pulis na may hawak na folder. Hindi maintindihan ni Miley kung nasaan siya. Sinubukan niya magsalita, ngunit ang kanyang bibig ay tuyo na parang disyerto. Ang mga salita ay lumalabas na halos bulong.
Bakit siya nakatali? Bakit siya naroon? Ano ang kanyang kasalanan? Ang doktor ay tumingin sa kanya na may hawang awa at takot. Isang timpla ng mga emosyon na hindi pa niya nakikita sa mukha ng sinumang profesional. Lumapit ang doktor at sinabing nasa isang psychiatric facility siya. Hindi raw siya ligtas para sa kanyang sarili at para sa iba. Sa mga sumunod na minuto, unti-unting nabuksan ang katotohanan sa harap ni Miley. Ang folder na hawak ng pulis ay naglalaman ng mga larawan. Mga larawan ng isang batang estudyante na may mga gasgas sa katawan. Mga larawan ng 2 empleyado ng universidad na walang buhay. Mga larawan ng mga dingding na may nakasulat na dugo. Ang mga salitang iyon ay pamilyar. Asul, pula. Hindi alam ni Miley kung paano siya napunta sa mga larawang iyon. Hindi niya matandaan ang kanyang sarili na gumawa ng anumang karahasan. Ngunit ang kanyang mga fingerprint ay nasa bawat pinangyarihan. Ang kanyang mga damit na nasamsam mula sa kanyang apartment ay may mantsa ng dugo na tumutugma sa mga biktima. At mayroong security camera footage. Isang video na nagpapakita sa isang babaeng kamukha ni Miley. Nakasuot ng damit na kamukha ng kanyang suot noong gabing iyon na may hawak na isang bagay na matalim at nakangiti habang papalapit sa isang walang kamalay-malay na tao. Tinangka ni Miley na ipaliwanag. Sinabi niya ang tungkol sa mga panaginip. Sinabi niya ang tungkol sa boses. Sinabi niya ang tungkol sa asul at pula. Subalit habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagmumukhang baliw sa paningin ng mga nakikinig. Ang doktor ay nagsulat ng mga nota sa kanyang clipboard. Ang pulis ay napapailing. Sa huli, napagpasyang si Miley ay hindi makakapagpiyansa. Siya ay pananatilihin sa asylum habang naghihintay ng kanyang paglilitis. Isang paglilitis na malamang ay hindi na mangyayari dahil siya ay idineklarang hindi na kumpas ang pag-iisip. Lumipas ang mga linggo, si Miley ay nanirahan sa isang maliit na selda na may isang kama, isang upuan at isang bintana. Araw-araw ay binibisita siya ng doktor upang kausapin. Araw-araw ay sinasabi niya ang parehong kwento. Araw-araw ay sinusulatan siya ng doktor ng parehong reseta. Ang mga gamot ay nagpapatulog sa kanya, ngunit hindi nito kayang patayin ang mga panaginip. Sa kanyang pagtulog, palagi pa rin siyang binibisita ng boses. Palagi pa rin siyang tinatanong kung asul o pula at palagi pa rin siyang hindi makasagot. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa lungsod. Nawala ng kuryente ang asylum. Ang mga guard ay nagkagulo. Sa dilim, may isang pinto ng selda na nakalimutang isara ng maayos. Hindi alam kung sino ang nakalimot o kung may ibang puwersang kumilos upang buksan ang kandado. Kinabukasan, nang bumalik ang ilaw, si Miley ay wala na sa kanyang selda. Ang kanyang mga gapos ay nakalapat sa sahig. Parang may maingat na nag-alis ng mga ito. Sa kanyang kama, may isang bagay na naiwan. Isang piraso ng tissue, hati sa 2 kulay. Asul sa kaliwang dulo, pula sa kanan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga istasyon ng radyo at telebisyon ay naglabas ng flash report. Isang pasyente mula sa isang psychological institute ang nakatakas. Siya ay tinuturing na mapanganib. Isang killer psycho on the loose. Naglabas ng babala ang pulisya sa lahat ng barangay. Inabisuhan ng publiko na ilak ang kanilang mga pinto at iwasan ang paglabas ng mag-isa, lalo na sa gabi. Subalit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang signature ng takas. Ayon sa mga ulat, sa bawat lugar na kanyang dinaraanan, may naiiwan siyang mensahe. Hindi ito mahaba,
Hindi ito paliwanag. Dalawang salita lamang, paulit-ulit na para bang isang tanong na hindi kailangan ng sagot. Sa isang madilim na iskinita sa hilagang bahagi ng lungsod, may isang anino na gumagalaw. Hindi ito nakikita ng mga CCTV camera dahil alam nito ang bawat blind spot. Hindi ito naririnig ng mga tao dahil ang kanilang mga yabag ay tila wala. Sa kamay nito ay may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Isang piraso ng tissue. Hindi ito ordinaryong tissue. Isang bahagi nito ay matingkad na asul. Ang kabilang bahagi ay dugong pula. Hindi tina, kung hindi totoong dugo. Sa dulo ng eskinita, may isang bata na naglalaro mag-isa. Hindi niya alam kung anong oras na. Hindi niya alam na siya ay dapat nang nasa loob ng kanilang bahay. Ang kanya ay nasa kusina at abala sa paghuhugas ng pinggan. Ang kanyang ama naman ay nanonood ng balita sa telebisyon. Ang balita tungkol sa nakatakas. Walang nakaririnig sa mahinang yabag na papalapit. Walang nakakakita sa anino na unti-unting lumalaki sa dingding. At sa hangin, isang bulong, napakalambot, halos hindi marinig, ang nagtanong sa bata. Hindi naintindihan ng bata kung sino ang nagsalita. Napatingin siya sa kaliwa, sa kanan, sa likuran. Walang tao. Subalit sa harap niya, biglang may isang piraso ng tissue na nahulog mula sa itaas. Asul at pula. Ang bata ay yumuko upang pulutin ito. Nagtataka. Nang tumingala siya upang tignan kung saan ito nanggaling, may isang mukha na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Isang mukhang pamilyar at hindi. Isang mukhang pamilyar at hindi. Isang mukhang ngumingiti, ngunit ang mga mata ay walang laman. Tanging ang hangin ang nakarinig sa huling bulong bago mag-umaga. Asul ba o pula?